Naisip mo ba kung bakit ang ilang mga tao ay tila ipinanganak na mailahat sa iyong kalamangan, habang ang iba ay nakikipaglaban sa kanilang buong buhay upang balansihin ang kanilang mga bayarin? Bakit ang ilang mga pamilya ay nag-iipon ng kayamanan para sa mga henerasyon, at iba pa, kahit na nagtatrabaho ng hindi tumitigil, hindi maaaring magbayad ng mga gastos sa buwan? Hayaan akong magbahagi ng isang personal na kwento na makakatulong sa iyo na maunawaan ang misteryo na ito. Lumaki ako sa isang bahay kung saan ang pera ay sanhi ng patuloy na pag-aalala. Inulit ng aking ama ang isang pariralang narinig ko mula noong bata pa ako. Ang pera ay tulad ng tubig. Kung hindi ka mahigpit na humawak, ito ay tumutulo sa pamamagitan ng iyong mga daliri. Ang aking lola, isang matalinong babae, ay idinagdag kahit gaano kakikitain, ngunit kung magkano ang maaari mong panatilihin at lumaki. Sa oras na ito, ang mga salitang ito ay walang katuturan sa akin. Ang pera ay tila himala, hindi makakamit. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, napagtanto ko na ang mga simpleng parirala ay nagdala ng isang sinaunang karunungan sa pananalapi na may kakayahang mabuhay. Narito ang napansin ko, ang karamihan sa mga tao ay gumugol ng kanilang buhay na tumatakbo pagkatapos ng pera, nang hindi napagtanto na ang tunay na kalayaan ay dumating sa mga nakakaintindi sa mga batas na namamahala sa pananalapi. Hindi para sa mga kumita ng higit pa, ngunit para sa mga nakakaalam kung paano pamahalaan ang mayroon na sila. Gumawa ng isang salamin na saan ka ngayon? Nakasalalay pa rin sa eksklusibo sa sweldo at mga pangyayari. O pinapangarap mo ba ang araw na masasabi mo, malaya ba ako? Kinokontrol ko ang aking oras, pera at buhay ko. Sa nilalamang ito, ibubunyag ko kung ano ang nagbago ng aking tilapon. Tatalakayin ko ang tungkol sa mga prinsipyo na ipinadala para sa mga henerasyon, tungkol sa maliit na makapangyarihang gawi na nagtatayo ng kalayaan sa pananalapi. At, mas mahalaga, magpapakita ako ng 2 traps na maaaring sirain ang iyong pananalapi kahit na bago mo napagtanto. Ang mga pagkakamaling ito ay pangkaraniwan sa mga sumusubok na magpayaman nang hindi alam ang sinaunang karunungan. Isipin ang sumusunod na sitwasyon, nagtatrabaho ka nang hindi tumitigil, magsikap sa pinakamahusay, ngunit ang pera ay tila nawawala tulad ng buhangin sa iyong kamay. Subukang save, planuhin ang hinaharap, ngunit ang resulta ay palaging pareho, pagkabalisa at pagkabigo. Dumaan ako dito. Ito ay isang masakit na aralin na nagkakahalaga sa akin ng maraming taon. Ngunit may isa pang paraan, isang napatunayan na pamamaraan sa mga siglo, sinubukan para sa libo na nakakuha ng tunay na kalayaan sa pananalapi. At nagsisimula ito kapag naunawaan natin na ang pera ay isang tool, hindi isang layunin. Ang pera lamang ay hindi nagdadala ng kaligayahan, ngunit ang pag-alam kung paano pamahalaan ito ay nagdudulot ng kalayaan. Hinihiling ko sa iyo na sundin hanggang sa huli, dahil sa susunod na ilang minuto ay matutuklasan mo ang simple, ngunit nagbabago na mga prinsipyo ng edukasyon sa pananalapi. Naririnig mo ang mga totoong ulat, aking mga pagkakamali, aking mga tagumpay at mga aralin na natutunan ko mula sa mga tradisyon ng mga ninuno at iyong sariling karanasan. Makikita mo kung paano maaaring baguhin ng maliit na pagbabago sa kaisipan at gawi ang iyong pinansyal na katotohanan. Kung handa kang kumilos, maaaring ito ang simula ng paglalakbay patungo sa kalayaan na lagi mong nais, ngunit imposible. Kung naisip mo na kung bakit ang mayayaman ay mayaman habang nagsusumikap ka at walang pagbabago, magpatuloy dito. Ipinangako ko na sa huli makakakita ka ng pera at ang iyong buhay sa isang bagong paraan. At alamin, ang mga lihim na ibabahagi ko ay hindi lamang teoretikal. Sinubukan sila para sa oras, para sa mga henerasyon at, higit sa lahat, ayon sa aking sariling kasaysayan. Ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang katamtamang kita sa isang instrumento ng kalayaan, kung paano maiwasan ang mga traps na maihawak ng karamihan, at sa wakas kung paano magkaroon ng seguridad para bukas. Huminga ng malalim. Maghanda upang sumipsip ng kaalaman at matuklasan ang karunungan sa pananalapi na ipinadala sa loob ng maraming siglo. Ang iyong paraan sa kalayaan ay nagsisimula ngayon. Ngayon na naunawaan mo na ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang malayong panaginip, ngunit isang makakamit na layunin, pag-usapan natin kung paano makarating doon. Ito ay hindi isang mahika o makahimalang mga formula upang maging mayaman sa magdamag. Ito ay mas simple kaysa sa tila, ngunit nangangailangan ito ng disiplina, pasensya at karunungan.
Ang unang hakbang ay upang ayusin ang iyong pananalapi. Ito ay maaaring mukhang malinaw, ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi alam kung saan pupunta ang kanilang pera. Palaging sinabi ng aking ama, kung hindi mo makontrol ang bawat sentimo, hindi mo malalaman kung ikaw ba ang namumuno sa pera o siya na namumuno sa iyo. Sinimulan kong isulat ang lahat ng mga kita at gastos pa rin sa 20 taon. Sa una sila ay mga notebook, pagkatapos mga spreadsheet. Naitala nito ang lahat, mula sa sweldo hanggang sa pagbabago ng kape. At alam mo ba ang nangyari? Dumating ako upang makita ang mga pattern. Nakilala ko ang mga hindi kinakailangang gastos, natanto kung saan nakatakas ang pera at kung saan maaari akong mamuhunan ng matalino. Isang halimbawa ng aking buhay, sa isang buwan, napansin kong halos ginugol ko kayo. Silid ng sweldo na may mga restoran at mapusok na pagbili. Wala akong ideya tungkol dito hanggang sa makita mo ang mga numero sa harap. Mula doon, binago ko ang aking mga gawi. Nagsimula akong magluto sa bahay, pinaplano ang paggastos ng mas mahusay at pagdidirekta kung ano ang naiwan para sa mga kurso at pamumuhunan. Ito ay isang maliit na pagsasaayos, ngunit ito ang mga hakbang na ito na nagtatayo ng batayan ng kalayaan sa pananalapi. Ang pangalawang prinsipyo ay upang mamuhunan sa iyong sarili, sa kaalaman, kasanayan at karanasan. Ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa anumang mapanganib na pamumuhunan sa pananalapi. Nagsimula ako sa isang maliit na tindahan, nagbebenta ng lahat mula sa mga damit hanggang sa mga kasangkapan. Akala ko ang mahalagang bagay ay kumita hanggat maaari. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, naintindihan ko na ang totoong halaga ay nasa kaalaman at kasanayan na ginagarantiyahan ang kita sa anumang sitwasyon, kahit na nagbago ang merkado. Isang konkretong kaso, inilaan ko ang bahagi ng aking mga kita para sa mga kurso sa pagpaplano sa pananalapi at entrepreneurship. Sa simula, tila isang basura, ngunit sa 2 taon, ang kaalamang iyon ay nagpapahintulot sa akin na magsimula ng isang bagong negosyo at maparami ang aking kita. At ang pinakamahusay, nakakuha ako ng tiwala. Tumigil ako sa takot sa mga krisis dahil sinimulan kong maunawaan kung paano gumagana ang pera. Ang pangatlong haligi ay ang agarang pagkilos. Nakita ko ang maraming tao na nawala ng taon ng mas maaga sa mga pagpapasya. Kapag nakakuha ka ng isang pagtaas, kapag naglagay ka ng kaunting pera, kapag ang sitwasyon ay nagiging mas mahusay. Ito kapag hindi dumating. Sa aking karera, ang pagkakataon na mamuhunan ng isang katamtamang halaga sa proyekto ng isang kaibigan. Nag-atubili ako, naisip ko, at kung mawala ang lahat. Ngunit nagpasya akong ipagsapalaran ito. Ang hakbang na iyon ay nagbago sa aking buhay. Ang pamumuhunan ay dumami at pinalakas ang aking paglaki. Malinaw ang aralin, ang isang maliit na kilusan sa tamang oras ay higit pa sa paghihintay para sa perpektong mga kondisyon. Ang ika-4 na prinsipyo ay maaaring maging magkakasalungatan, ang kabutihang loob bilang bahagi ng karunungan sa pananalapi. Tila kakaiba na ang pagbibigay ng pera ay maaaring humantong sa kalayaan, ngunit ito ay isang napatunayan na katotohanan sa buong kasaysayan. Ang malusog na relasyon sa pera ay may kasamang alam kung paano magbahagi. Hindi ito tungkol sa paggastos ng walang pagpapasya, ngunit ang unawa na ang kasaganaan ay naaakit kapag nagpapalipat, lipat na mailayunin. Ang mga natutong pamahalaan ng may balanse, pagpapanatili, pamumuhunan at pagtulong din ay nagtatayo ng isang matatag na pundasyon upang umunlad. Sa aming kultura, palaging sinabi, ang pera na binibigyan mo ng mapagbigay na pagbabalik sa iyo ay dumami. Nakita kong nangyari ito sa sarili kong buhay. Kahit na mayroon siyang kaunti, gumawa siya ng isang punto ng pagtulong sa mga tao, pamilya, kaibigan at kawanggawa. At alam mo ba ang nangyari? Ang mga bagong pagkakataon, koneksyon at ideya ay nagsimulang lumitaw. Ang pera ay hindi lamang bumalik, dumating ito na may mga bonus, mga karanasan, kaalaman at mahalagang relasyon. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon, ngunit tungkol sa kung paano mo ginagamit ang mga mapagkukunan na mayroon ka. At narito ang isa sa mga transformasyong haligi, ang paglikha ng pasibo na kita. Ang eksklusibong pag-asa sa sweldo ay isang paraan para sa aalipin sa pananalapi. Dahang nagsimula ako, namuhunan ako sa mga stock, real estate at maliliit na negosyo. Sa una, ang mga pagbabalik ay sinasagisag,
Ngunit sa paglipas ng panahon sila ay naging isang matatag na daloy ng pera, hindi alintana kung nagtatrabaho ako o hindi. Mahalagang maunawaan, ang kita ng pasibo ay hindi magkasing kahulugan ng katamaran, ngunit diskarte. Ang mas maaga mong simulan, mas mababa ang mga halaga na kailangan mo upang makakuha ng mga makabuluhang resulta. Kilala ko ang mga taong nag-iwan ng huli at nabigo na iniisip na ang kalayaan sa pananalapi ay hindi maabot. Ngunit kapag kumilos ka ng sistematiko at palagiang, ang resulta ay hindi maiiwasan. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa sikolohiya ng pera. Ang pera ay isang salamin ng iyong mindset. Kung nabubuhay ka dahil sa takot na mawala ka, mainggitin ang iba o depende sa susunod na sweldo, walang sapat na pamumuhunan. Ako mismo ay dumaan sa yugtong ito. Sa loob ng maraming taon, ang takot sa kakulangan ay hinabol ako hanggang sa itayo ko muli ang aking paraan ng pag-iisip. Ngayon, nakikita ko ang pera bilang isang tool, hindi bilang isang pagtatapos. Pinapayagan ako nitong gumawa ng mga makatuwiran na desisyon nang hindi dinadala ng emosyon. At sa wakas, huwag matakot na matuto mula sa mga pagkakamali. Nawalan ako ng maraming pera sa pamamagitan ng pagsubok ng mga bagong ideya at pamumuhunan. Ngunit ang bawat kabiguan ay isang aralin na walang kurso na maaaring magturo sa akin. Ang lihim ay upang pag-aralan, kunin ang pag-aaral at magpatuloy. Ang mga pagkakamali ay hindi pagkabigo, ang mga ito ay mga hakbang sa hagdanan ng kapanahunan sa pananalapi. Sa madaling sabi, ang kalayaan sa pananalapi ay suportado ng apat na mga pundasyon: samahan, pamumuhunan sa sarili, agarang pagkilos at matalinong kabutihang loob. Ito ay nagdaragdag sa diskarte sa pasibo na kita at isang malusog na relasyon sa pera. Kung susundin mo ang mga alituntuning ito, kahit na sa mga maliliit na hakbang, sa paglipas ng panahon ang iyong buhay ay magiging. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang malayong panaginip, ito ay bunga ng pareho na pagkilos at isang napatunayan na karunungan para sa mga henerasyon. At ang pinakamahalaga, ang lahat ng ibinahagi ko dito ay hindi teorya, ngunit nakaranas ng karanasan sa pamamagitan ko at ng mga taong kilala ko. Ngayon ay ang iyong oras upang ilapat ang kaalamang ito, hakbang, araw-araw, hanggang sa makuha mo ang kalayaan na nararapat. Nakarating kami sa pinakamahalagang sandali, ang konklusyon. Kung sumunod ka rito, natanggap mo ang unang pagpapalakas para sa pagbabago. Ngunit ang layunin ko ay hindi lamang naririnig mo ang mga salitang ito, ngunit dadalhin ka nito sa iyo at isinasagawa ito. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang abstraction, ito ay ang konkretong resulta ng mga aksyon, gawi at isang budhi tungkol sa pera. Recap natin ang mga mahahalagang prinsipyo, ang mga dapat na naitala sa iyong isip. 1. Order sa pananalapi, isulat, plano, kontrol. Huwag hayaang kontrolin ka ng pera, maging pinamamahalaan mo ito. Ang mga maliliit na pagbabago, tulad ng pagrehistro sa paggastos o paggawa ng isang budget, ay may malaking epekto. Nagsimula ako sa isang simpleng kwaderno, ngunit buwan-buwan, naging mas malinaw ang aking pananaw sa pananalapi. 2. Mamuhunan sa iyong sarili, ang iyong kaalaman, kasanayan, at karanasan ay isang kapital na walang makukuha mula sa iyo. Ang mas mamuhunan ka sa iyo ngayon, mas malaki ang iyong pagbabalik bukas. Naaalala ko noong ginugol ko ang maliit na halaga sa mga kurso at libro tila hindi kinakailangang paggasta. Ngunit pagkalipas ng mga taon, ito ang kaalamang ito na nagpapahintulot sa akin na buksan ang aking sariling negosyo, dagdagan ang aking kita at makakuha ng kumpiyansa. 3. Kumilos na walang pagpapaliban, huwag maghintay para sa perpektong sandali sapagkat wala ito. Magsimula sa kung ano ang mayroon ka, kahit na ang halaga ay maliit o ang ideya ay tila peligro. Ang isang maliit na hakbang ngayon ay palaging mas mahusay kaysa sa pagpapaliban para bukas. Ang aking kasaysayan ng pamumuhunan sa negosyo ng isang kaibigan ay isang buhay na halimbawa kung paano mababago ang isang oras ng pagkilos sa tamang oras. 4. Ang kabutihang, palad at matalinong paggamit ng mga mapagkukunan. Layunin, donated na pera ay nagbabalik hindi lamang sa pananalapi, ngunit sa anyo ng mga karanasan, mga kontak at mga pagkakataon. Nakita ko, sa pagsasagawa, kung paano kahit isang maliit na tulong na nabuo ng hindi inaasahang koneksyon na kalaunan ay naging mga bagong mapagkukunan ng kita. 5. Bumuo ng pasibo na kita, ang pamumuhay lamang ng sweldo ay naglilimita sa iyong kalayaan.
Ang passive na kita ay ang susi sa pagpapalaya sa sarili mula sa pag-asa sa mga pangyayari. At maaari kang magsimula sa kaunti. Kahit na ang katamtamang pamumuhunan sa paglipas ng panahon ay bumubuo ng isang matatag na daloy ng mga mapagkukunan. 6. Pag-iisip at sikolohiya. Ang mga salamin sa pera ay paraan ng pag-iisip. Ang takot, inggit o pagkabalisa ay hadlangan ang mga matalinong pagpapasya. Kapag nahaharap ka ng pera bilang isang tool, hindi bilang isang layunin, kumikilos ito ng may katuwiran at kalmado, kumukuha ng mas maraming mga pagpipilian na masiglang. 7. Alamin mula sa mga pagkakamali, walang nabigo ang tema. Ang bawat error ay isang aralin na hindi mo mahahanap sa anumang libro. Nawalan ako ng pera sa hindi matagumpay na mga pagtatangka, ngunit ito ang mga karanasan na ito ang nagpalakas sa akin at ginawang mas matalino ako. Kapag lumingon ako, napagtanto ko na ang kalayaan sa pananalapi ay hindi mabilis na mga natamo, ngunit ang disiplina, pasensya, karunungan at budhi. Ito ay itinayo ng hakbang, araw-araw, sa bawat desisyon na gagawin mo ngayon. At narito ang isa pang kwento upang sumasalamin, sa isang punto nakita ko ang aking sarili sa harap ng isang sangang daan. Sa isang banda, isang matatag na trabaho na nagbigay sa akin ng pera, ngunit hindi kalayaan. Sa kabilang dako, ang ideya ng isang bagong proyekto na tila mapanganib. Huminto ako, naalala ko ang mga turo ng aking pamilya at nagpasya na ipagsapalaran. Ang pagpili na ito ay nagbago ng lahat. Binuksan ko ang isang bagong mapagkukunan ng kita, nakakuha ng karanasan at naunawaan na ang takot tungkol sa pera ay isang hadlang lamang sa pag-iisip. Panatilihin ang araling ito, huwag hayaang kontrolin ng takot ang iyong pananalapi o ang iyong buhay. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi tungkol sa luho. Ito ay tungkol sa pagpili, upang piliin kung ano ang gagawin, kung saan nakatira, kung saan mamuhunan ng iyong oras at lakas. Ito ay tungkol sa seguridad ng pamumuhay ayon sa gusto mo, hindi bilang mga pangyayari na ipinataw. Ang aking misyon dito ay hindi lamang pagbabahagi ng impormasyon, ngunit nag-uudyok sa iyo na kumilos, sapagkat kahit na ang pinakamahalagang karunungan ay walang halaga kung hindi ito inilalapa. Magsimula ngayon sa isang maliit na hakbang, itala ang iyong paggasta, mamuhunan sa kaalaman, bigyan ang unang hakbang patungo sa pasibo na kita. Ang bawat pagkilos, gayon pa man maliit, ay nagdadala ng mas malapit sa kalayaan. At alamin na, ang buhay ay maikli. Higit pa upang ipagpaliban ang iyong mga pangarap. Ang pera ay isang tool, hindi isang pagtatapos. Gamitin ito ng matalino, kumilos ng may pagpapasya, alamin mula sa karanasan, tulungan ang iba at mamuhunan sa iyong sarili. Ito ang totoong kakanyahan ng karunungan sa pananalapi, nasubok at naaprubahan sa mga siglo. Upang makatanggap ng mga alituntunin na aktwal na gumagana sa pagsasanay, ang mga nasubok sa totoong buhay, nakasisigla ng mga kwento at naaangkop na mga diskarte, sundin ang nilalamang ito. Dito, inilalabas namin ang mga hakbang na konkreto, pag-aralan ang mga tunay na kaso at nagbabahagi ng mga halimbawa na lampas lamang sa paggawa ng pera. Ang layunin ay upang makabuo ng tunay na kalayaan sa pananalapi. Tandaan, ang paraan sa kalayaan ay nagsisimula sa isang desisyon upang magsimula ngayon. Nawa ang iyong mga aksyon ay pareho, ang iyong malinaw na mga saloobin, at bawat hakbang na mas malapit sa buhay na iyong ideal. Sigurado ako na ang bawat isa sa iyo ay may potensyal na baguhin ang iyong katotohanan sa pananalapi. Ang lihim ay upang kontrolin, kumilos ng mailayunin at matuto mula sa bawat karanasan. Sa sandaling gawin mo ang unang hakbang, wala nang magiging katulad noon. Manatiling konektado, paganahin ang mga abiso, at magkasama ay tuklasin natin ang mga prinsipyo ng kalayaan sa pananalapi na kakaunti ang nagbubunyag. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ay maikli upang mabuhay sa awa ng mga pangyayari o pagpipilian ng iba. Ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang malayong patutunguhan, ito ay isang paglalakbay na nagsisimula dito at ngayon. Gawin ang unang hakbang at ang mundo sa paligid mo ay magsisimulang magbago.